Jeremias, Kabanatang 9. O kung ang aking ulo lamang ay maging tubig, at ang aking mga mata ay bukalan ng mga luha, upang ako'y makaiyak araw at gabi dahil sa pagkamatay ng anak na babae ng aking bayan. O kung magkaroon ako sa ilang ng patuluyan sa mga naglalakad, upang aking maiwan ang aking bayan, at lisanin ko sila, sapagkat silang lahat ay mga ngalunya, kapulungan ng mga taong taksil, at pinamimilantik nila ang kanilang dila gaya ng kanilang busog dahil sa kabulaanan, at sila'y nagsisitakas sa lupain, ngunit hindi para sa katotohanan, sapagkat sila'y nagpatuloy mula sa kasamaan hanggang sa kasamaan, at hindi nila ako nakikilala, sabi ng Panginoon. Mangag-ingat bawat isa sa inyo sa kaniyang kapwa, at huwag kayong mangagkatiwala sa kaninumang kapatid, sapagkat bawat kapatid ay mga aagaw, at bawat kapwa ay makikisama sa mapanirang puri, at mangagdaya bawat isa sa kanila sa kaniyang kapwa, at hindi mangagsasalita ng katotohanan. Kanilang tinuruan ang kanilang dila na magsalita ng kabulaanan. Sila'y nangagpakapagod upang gumawa ng kasamaan. Ang iyong tahanan ay nasa gitna ng pandadaya. Dahil sa pangdadaya ay ayaw silang kumilala sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking lilituhin sila at susubukin sila, sapagkat ano pa ang aking magagawa dahil sa anak na babae ng aking bayan? Ang kanilang dila ay panang nakamamatay, nagsasalita ng karayaan, nagsasalitang may kapayapaan ang kanyang bibig sa kanyang kapwa, ngunit buwabakay siya ng kanyang puso sa kanya. Hindi ko baga dadalawin sila dahil sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Hindi baga manghihiganti ako sa isang bansa na gaya nito? Sa mga bundok ay maglalakas ako ng pag-iyak at pananangis, at sa mga sabsaban sa ilang ay panaghoy, sapagkat nasunog ang mga yaon, na anupat walang dumaraan, hindi man narinig ng mga tao ang angal ng kawan. Ang mga ibon sa himpapawid at gayon din ang mga hayop sa parang ay nagsitakas. Ang mga ito'y nagsiyaon. At aking gagawin ng mga bundok ang Jerusalem, na tahanang dako ng mga tsakal, at aking sisirain ang mga bayan ng Huda na walang mananahan. Sino ang pantas na makakaunawa nito? At sino siya na pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon upang kanyang maipahayag? Bakit ang lupain ay napupugnaw at nasusunog na parang ilang, na anupat walang dumaraan? At sinabi ng Panginoon, sapagkat kanilang pinabayaan ng aking kautusan na aking ibinigay sa harap nila, at hindi nagsisunod sa aking tinig, o nilakaran man nila, kundi sila'y nagsisunod sa pagmamatigas ng kanilang sariling puso, at nagsisunod sa mga Baal, na itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, narito, aking pakakanin sila, ang bayang ito ng Ahinho, at bibigyan ko sila ng inuming mapait upang inumin. Akin ding pangangalatin sila sa gitna ng mga bansa, na hindi nakikilala kahit nila o ng kanilang mga magulang man, at ipahahabol ko sila sa tabak,
hanggang sa aking malipol sila. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kayo'y mga dili-dili at magsitawag ng mga tagapanangis na babae, upang sila'y mga kaparito, at inyong ipasundo ang mga bihasang babae, upang sila'y mga kaparito, at madali sila, at magtakas sila ng panangis dahil sa atin, upang ang ating mga mata ay daluyan ng mga luha, at ang aking mga talukap mata ay labasan ng tubig. Sapagkat ang tinig ng panangis ay naririnig mula sa Siyon, ano't tayo'y nasisira, tayo'y lubhang nangalito, sapagkat ating pinabayaan ang lupain, sapagkat kanilang ibinagsak ang ating mga tahanan. Gayunmay, inyong dinggin ang salita ng Panginoon, o ninyong mga babae, at tanggapin ng inyong pakinig ang salita ng kanyang bibig. At turuan ninyo ang inyong mga anak na babae ng panangis, at turuan ng bawat isa ang kanyang kapwa ng panaghoy. Sapagkat ang kamatayan ay sumampa sa loob ng ating mga dungawan, ito'y pumasok sa ating mga palasyo, upang ihiwalay ang mga anak sa labas, at ang mga binata sa mga lansangan. Salitain mo, ganito ang sabi ng Panginoon, ang mga bangkay ng mga tao ay mga bubuwal na parang dumi sa luwal na parang, at parang bigkis sa likod ng manggagapas, at walang dadampot. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magpuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magpuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magpuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magpuri sa ganito ang lumuluwalhati, na kaniyang nauunawa at kaniyang nakikilala ko, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran. Sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Narito, ang mga karawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking parurusahan silang lahat na nangatuli sa hindi tunay na pagkatuli. Ang Ehipto, at ang Huda, at ang Edom, at ang mga anak ni Amnon, at ang Moab, at lahat ng nagsisigupit ng laylayan ng kanyang buhok, na nagsisitahan sa ilang, sapagkat lahat ng mga bansa ay hindi tuli, at ang buong sangbahayan ni Israel ay hindi tuli sa puso.